kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga, may pag-asa pa. Okay, magandang araw Pilipinas, good day world. Welcome sa programang Kasama Ka Kaibigan. Ang programang Kasama Ka Kaibigan ay ang programa po na Sundalo May K para sa bayan. Ito rin po ang programa na nagbibigay informasyon sa lamang apat na batayang sektor na nakapaloob sa National Anti-Poverty Commission, ang NAPSI. Ang NAPSI po ay ang programa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte upang itaas ang antas ng pamumuhay ng ating mga mamamayan. Ito po mga kaibigan, ang bulagcaster ng bayan, Romualdo Constantino San Pascual. Kasama po natin ating technical assistant, Abby Garcia San Pascual. Siyempre po, andyan si Sir Ed de los Reyes, ang ating technical director. Magandang araw po, Sir Elmer Francisco, ang chairman po ng EFI. At siyempre po, magandang araw sa ating mga taga-DWWD, CRS AFP Virtual RTV 1134 kHz AM band. Magandang araw po sa inyong lahat. Siyempre si Sir Kat, Kat Enriquez po. Magandang araw sa iyo, Sir Kat. At ngayon pong araw ng Huwebes, tayo po ay kaibigan sa kooperatiba. Batiin muna natin yung ating mga kamag-anak, yung Atanasio Clan. Ang kanang Atanasio, kung iisa-isahin ko, baka Disyembre ang tapos ko, papakilala ko na ang ating kasama at binabati ko rin si Miss Carla Sunga na tumulong sa atin sa ilang mga bagay na gusto nating i-update. Ano po? Ayan, magandang araw sa iyo, Carla, and siyempre kila Jenny, yan, sa lahat po, kay Mr. Artleti, yan po, sila Rodel Del Rio, Ernie Heredero, na nasa Palawan, at siyempre sila Mr. Ching. Okay, magandang araw, Sir Vic Sahonia Atanasio, ang ating Cooperative Research Development Expert. Magandang araw sa iyo. Okay, Sir Vic, how are you? Wala siya. Okay, tuloy-tuloy. Yeah, tuloy-tuloy po tayo. Ang tabayanan natin ang pagpasok muli ni Sir Vic Atanasio, ang ating namang makakasama sa ating kaibigan sa kooperatiba na talaga naman pong marami ang nag-aantabay dahil nandoon sa napapanahon po ngayon, lalong-lalo na sa transport cooperative na po saan po yung jeepney modernization ay bahagi po and drivers ay magkaroon ng kooperatiba. Napakaganda po nito kasi ang kooperatiba, lahat po dyan ay merong pagkakataon na magmay-ari ng kanilang sasakyan bilang mga nasa kooperatiba. Kaya ito po ay isa rin sa ating binibigyan ng pansin dito po sa ating programang Kasama Ka Kaibigan. At habang inantabayan na natin si Sir Vic, andyan na ba? Si Sir Vic? Sir Vic, magandang araw muli sa iyo. Ay, nako, talaga naman, ayan, okay. Pero tuloy-tuloy lang tayo. Binabati natin po ang Executive Director ng National Council on Disability Affairs, si Sir Emer Rojas. Yan po. At siyempre, Saldi Sanchez, ang kanyang assistant, dan naman siyang communications and information officer, director ng National Council on Disability Affairs. At siyempre,
ng ating mga kasamahan sa National Anti-Poverty Commission. Lahat-lahat po ng mga council members, unang-una na siyempre ng ating sectoral representative, Ma'am S.R. Joyce Garcia. Ayan, good day. Okay, kasama nga Sir Vic Atanasio, magandang morning, afternoon, evening sa buong mundo. Magandang hapon po sa inyo mga tagapakinig. Ako po si Vic Atanasio, ang guest ni Broadcaster Caromel ng Pascual. Caromel, magandang hapon sa iyo. Ayan, pinasalubungan na kita ng masigabong palakpakan sapagkat napakahalaga ng ating pag-uusapan ngayon. Siguro, alam mo ako kasi pagka may programa, lalo't cooperative ang pinag-uusapan o iba't ibang masasabi nating halimbawa, sangay ng gobyerno, sangay ng anumang departamento. Kaya ang kooperatiba ay gusto kong mabigyan muna natin ng impormasyon. Ano ba itong kooperatiba? Kasamang Vic. Caromel, ang kooperatiba ay isang samahan ng mga tao na ang layunin ay maiangat ang kanilang kabuhayan ng pagpapaunlad sa kabuhayan ng panglipunan at pangkabuhayan pagpapaunlad. Ito kung saan ang mga kasapi ay nagbibigay at nagbabahagi ng kanilang kaalaman at ng kanilang pera para magtayo ng isang negosyo na ito ay tawag natin ay cooperative o kooperatiba. Okay, Sir Vic, nabigyan na natin ng kumbaga papyaw na impormasyon sa maikling salita, nakuha naman tiyak ng ating mga tagapakinig, lalo na yung may interest sa kooperatiba. Ang pag-uusapan natin, Sir Vic, ngayon ay tungkol dito sa kumbaga paano, aside doon sa sama-samang kontribusyon ng ating mga membro opisyalis ng kooperatiba, ay meron din mga pamamaraan paano makakakuha ng iba't ibang klase ng funding or budget ang ating kooperatiba. Sabihin na natin, multipurpose cooperative muna ang ating bigyan ng pansin. Ang kooperatiba, lalo ng multipurpose cooperative, ay may mga sources ng fund o paano tinitinas ang isang kooperatiba. Saan gagaling ang panggastos para mabuhay at magkapag-operate ng isang kooperatiba. Ang tawag natin doon ay capital structure. Dalawang klase ang capital structure. Number external at isa ay internal. Internal sources. Sa internal sources ng pondo o capital, ito ay makukuha number 1 sa share capital o contribution ng mga miyembro. Kanilang kapinpuhunan sa Tagalog. At ang pangalawa, savings deposit of time deposit ng mga kasapi. At ang pangatlo ay capital structure. Kasama doon capital build-up, revolving fund, at loan retention. Okay. So, bali yun yung mga pwedeng pagkunan na masasabi nating legal na mga pamamaraan para ang ating kooperatiba ay maging maganda ang takbo at makatulong talaga sa kanyang mga miyembro. Ito naman ang layunin, di ba, Sir Vic, na ang kooperatiba, kumbaga, kooperasyon talaga. Pantay-pantay, hirap, pantay-pantay ang puhunan. So, sa multipurpose cooperative, i-relate naman natin, Sir Vic, ang marami kasi na nagtatanong sa atin tungkol sa transport cooperative na talagang sa panahon ngayon, dahil lang doon sa modernization ng ating mga transportasyon katulad yung mga jeepneys, ay bigyan natin ng impormasyon paano
ang tamang pag-organisa ng isang transport cooperative? Ang tamang pag-organisa ng isang transport cooperative, ito ay nababatay sa CDA Rules and Regulation, Memo Circular ng Co-op Development Authority, at tayo makipag-ugnayan sa Office of Transport Cooperative para sa accreditation. Pag meron na accreditation, pwede na tayong makipag-ugnayan sa LTFRB para sa issuance ng prangkisa o franchise, kung saan ang bawat transport cooperative ay tatakbo ayon sa prangkisa na na-issue ng LTFRB o yung LTO. Kaya ganyan magpapatakbo at mag-organisa ng isang kooperatiba. Yes. Masalimuot pero ang So, balik naman ito ay maganda. Yeah. Ang Sir Vic, ang gusto kong dahil masalimuot, talagang pag-iisipin mo, sa loob lang ng kooperatiba ay napakarami, katulad transport, may LTFRB, kausap ang LTFRB. Tapos halimbawa, ikaw ay sa food production, meron dyan na mga alituntunin para doon sa ating Food and Drugs Administration, Bureau of Food, mga ganon. Tapos naman, halimbawa sa mga credit cooperative, andyan naman yung pamantayan din siyempre ng Central Bank, di ba? Yung merong mga masalimuot na unlike sa ibang organization, halimbawa civil society organization, basta't ito'y na-accredit, na-certify, kinilala ng isang munisipyo or isang syudad or lalawigan, ay pwede na itong maging operational. Di ba? Kaya nga, bibigyan natin ngayon, halimbawa, transport cooperative, paano magsisimula? Pwede bang magsimula? Lahat kayo, walang sasakyan, pero mga dating drivers, dating operators, na naapektuhan ng modernization. Sir Vic. Ang transport cooperative ay pwede magsimula kahit wala silang unit, provided meron ng prangkisa ang kooperatiba. Ang prangkisa ay binibigay sa ngalan ng transport cooperative at hindi sa individual. Bukod doon, ang transport cooperative ay kumikita sa pamamagitan ng boundary hulog, saan maglabas ng driver o operator, bibigyan niya ng boundary o kita ng isang kooperatiba at yung hulog para sa isang sasakyan, kaya boundary hulog. Kumikita rin ang transport cooperative kapag nagpapatakbo ng isang kooperatiba ay meron na tayong tinatawag natin na management fee. Kasi ang nagmamanage ng transport cooperative, ang transport cooperative ang mga nagmamanage ng mga sasakyan. Sa madaling sabi, ito po ay kumikita habang may sasakyan na tumatakbo. At ang bawat alam mo, Sir Vic, driver, operator ay may kita yan. Alam mo, Sir Vic, ang isang agam-agam ko, dahil sa modernisasyon, ay parang ang kautusan mag-organisa ng cooperativa, transport cooperative. Hindi kaya ito ay pwedeng bumalik doon sa dating ang nangyayari kung sino lang yung mabik. Nililino natin para yung pag-oorganisa, yung merong kaisipan na mag-kooperatiba ay malinawan, Sir Vic. Katulad, noon, yung lakad ng mga dagdaang panahon na ang daming unit, franchise, walang sasakyan. Ay, di ba meron gano'n, Sir Vic? Meron. Noon. Noon. Yan. Yan ang, sana, dito sa modernisasyon ng
transportasyon, jeepney, bus, kung ano man yan, conglomerate na yan, ganun, kooperatiba yan, samahan. Sana ay tama yung nabanggit mo na ang kooperatiba, siya ang pwedeng mag-apply ng franchise. Na ibig sabihin, halimbawa, kooperatiba ng San Mateo, Marikina, meron silang 20 piraso ng franchise that will fly the route of Marikina, San Mateo, Marikina, ganyan ruta. Ang masisigurado dyan, Sir Vic, na talagang ang prangkisa at yung mga sasakyan na po pwedeng maibigay doon sa programa ng modernisasyon katulad ng subsidy ng gobyerno ay mga beneficiaries talaga ang magkakaroon, Sir Vic. Di ba maganda? Ngayon sa bagong batas, Okay. sa Romel, nagtanong ako sa Office of Transport Cooperative, DOTR, lahat ng mga prangkisa Yan. ngayon Mhm. sa modernization ay phase out. Phase out ng sasakyan. Ayan. Kasi Oo. na-list niya yung kanilang prangkisa. Wala na yon. Kahit padang unit, ang driver o operator ay pwedeng mag-apply sa VDA, kailangan ay merong letter of no objection o letter of endorsement galing sa Office of Transport Cooperative. So madaling sabi itong Parang may radyo sa ano? Parang may radyo doon sa linya natin, parang may radyo. Eh, hinana ng signal natin. Ano pa? Parang may ano pa? Obstruction. Okay, go ahead, Sabik. ganon. Ano ba yun? Sabik, go ahead. Ang mag-a-apply ng prangkisa ngayon, cooperative, kahit wala pang unit. Dahil by next year, phase out na ang jeepney, yung modernization program ay papaandarin na. Ang sabi sa akin, lahat ng mga mag-oorganisa ng isang transport cooperative ay sa modernization program ay wala ng unit na nire-require. Ang Office of Transport Cooperative, kailangan lamang ay merong certification ng CETOS, Cooperative Education or Transport Operation Seminar. At ang bibigay yan ng Office of Transport o OTC. Ang CDA naman ang bibigay ng certificate ng pre-registration seminar. Tandaan natin sa bagong batas ng modernization law ng utility vehicle, hindi na kinakailangan may unit. Pero mag-a-apply tayo ng prangkisa pag-approve na ng certificate registration at meron ng accredit. Tandaan, certificate of registration ay sa CDA, ang certificate of accreditation sa Office of Transport Cooperative ng DOTR. At ang prangkisa ay mabubuhat sa OTC. OTC ang accreditation ng cooperative. Ayan, napakalinaw. Malinaw na yan. Napakalinaw, Sir Vic. Kasi ang iba kasi, Sir Vic, kaya nasabi ko napakalinaw. Kaya ko nasabi napakalinaw, maraming agam, ang maraming mga dating may prangkisa na mga drivers at operators na mga, sabihin na natin, yung lumang jeepney, ay may agam-agam na phase out, pati yung kanilang ika nga ay pagkakataon na magkaroon ng isang kooperatiba dahil ang thinking nila, kaya pinaliliwalag natin dito, ay yung pag wala kang sasakyan as of now or franchise as of now, ay wala kang pagkakataon na makakuha ng sertifikasyon ng kumbaga maging transport cooperative ka. Hindi ganoon, Sir Vic, ano? Hindi na ganun yan. Ngayon, kahit wala kang vehicle o unit, basta CDA registered ka, merong certificate ng pre-registration sa CDA. Sa OTC, naka-attend ka ng CETO sa Co-op Education for Transport Operation Seminar.
ay bibigyan ka na ng accreditation. At ang accreditation, pasaporte para makapunta ka sa LTFRB, Yes. LTO, at sila magbibigay ng prangkisa at pati yung ruta kasama doon. Ruta, prangkisa, in the name ng cooperative. Kahit wala pa yung kanilang unit. Ang unit So, Sir kasi- Vic. Yep. Yeah. Yung unit Yes, ay Sir Vic. So, lilinawin natin. No? Ang lilinawin natin. Go ahead. So, ang Pwedeng ang unit manggaling doon sa, halimbawa, ayuda ng gobyerno. Pwede. hindi ayuda ang tawag natin doon eh. Kapag registered na, may prangkisa Okay. at may ruta, bibigyan tayo ng pagkakataon tutulong Pwedeng mag-loan. utang sa DBT o financial institution ng gobyerno para maka-avail tayo ng loan. At yung loan Yeah. na makukuha natin, Oh. bibili ng unit. Hindi ng cooperative. So, Sir Vic, halimbawa, na loan. Okay, Sir Vic. Okay, Sir Vic, malinaw na talagang may pagkakataon sa aking pagkakaintindi sa pinag-uusapan natin, malinaw na yung pagkakataon na yung ating mga jeepney drivers na ika nga nawalan ng hanap buhay, yung mga operators naman nawalan ng negosyo, ay sa pamagitan, ito ang unang nating gagawin sa pagkakarinig ko sa iyo. Magpaparis, para bang yung multipurpose cooperative rin, na magkakaroon yung pre-membership seminar, ganun ba? Okay? Pag naka-pre-membership seminar na certified ng CDA, pre-registration seminar na certified ng CDA, pwede naman susunod na hakbang ay magkaroon naman din ng, ano ba matatawag dito? Registration, yung tungkol naman sa OTC, yung Office of Transport Cooperative. Tama ka, Karong. Oo. After that, OTC accreditation, pwede na siyang mag-apply ng franchise. Sa franchise, LTFRB. and transportation licensing board. Lilinawin natin. Lilinawin natin, Sir Vic. After CDA accreditation, meron pang Office of Transport Cooperative para pagpunta sa LTFRB, makaka-apply na sila ng franchise. Okay? Franchise, tama ka, Karomel. Franchise yun sa LTFRB. At pag na-issue na yung franchise natin, pwede na tayong tutulungan tayo ng OTC na makapag-loan sa financial institution ng government. Either land bank o DBT. Anumang, yes, oo. Payable in 7 years. Anumang financial institute. Okay, go ahead. Yung financial institution, magbibigyan ng 6% per annum. At yun ay gagamitin sa pagpili. Hindi, wag na natin masyadong himayin yan, Sir Vic. Ang atin, dahil doon sa nakita ko, pag merong accreditation na CDA, sinertify ng OTC, ng Office of Transport Cooperative, nakakuha ng franchise sa LTFRB, eto na yung pwedeng proof or requirements na sila ay may kakayahan upang makautang sa ating mga government financing institutions like Land Bank, Development Bank of the Philippines, mga lending institutions na kasama sa programa ng modernisasyon ng jeepney transportation. Tama ba, Sir Vic? Tama yan, ha? Ulitin na.
CDA is registration, OTC ay accreditation, LTFRB ay franchise. Tapos, pang-apat, Ayan. sa bangko So, na Sir government. Vic, sa requirements, yes. So sa apat na yan, ay kailangan sipag na lang para ma-implement natin yung ating gagawing negosyo sa pamamagitan ng pagbuo ng isang transport cooperative, Sir Vic. Oo. Ayun. Masipag ka lang dyan. Dahil ayon sa guidelines, yung mga ahensya ng gobyerno ay mabilis naman kumilos, lalo na at modernization. Tandaan natin Kumilos. hanggang December 2020 na lang So, yung prangkisa. January 2021, yeah. wala nang So, palalabas yung traditional jeepney. Modernization na ang lalabas sa sasakyan. Yes, Sir Vic. 21. So, sa madalit salita, na-share natin sa araw na ito, ano yung unang mga hakbangin na gagawin nila. So, go na. Lahat, sinasabi naman doon, basta grupo nagbuo at nakakuha ng sertifikasyon sa sa CDA, nakakuha rin sa OTC, ay nakakuha ng ika nga ay you are qualified na mag-loan para doon sa sasakyan na kailangan. Go na tayo, Sir Vic, di ba? Kailangan madaliin na makabuo ng isang kooperatiba para yung sinasabi ng batas ay ma-avail natin, Sir Vic. Meron po tayong 3 buwan para gawin yung pagre-registro. Actually, Caromel, meron nang na-issue ang CDA at ang OTC para maka-avail na sila ng loan. Meron nang pumapasadang modernization sheet. Pero sa mga probinsya, I think, Metro Manila meron na. Kaya nga, Sir Vic, meron at wala, ang gusto ko, dahil ako, alam mo naman ako, go ko eh. Yung naibigay nating mga ika nga ay impormasyon para sila ay makarating doon sa masasabi nating application for franchise, application for loan program sa mga GFIs, kailangan magbuo na. Ang tabayanan nila tuwing sa loob ng isang linggo ay may tatalakayin tayo tungkol sa kooperatiba. Like yung binigyan na natin ng diin ngayon kung paano mabubuo ang isang transport cooperative, but hindi kayo iiwan ng programang Kasama Ka Kaibigan. Maski na may training na, may franchise na, nakapag-organize na kayo, ang programang Kasama Ka Kaibigan with Sir Vic Sahonia Atanasio ay susuporta pa rin sa inyo, lalong-lalo na doon sa ika nga ay dagdag kaalaman, management, di ba? Iba pang paraan para mas mapayabong ang ating transport cooperative, Sir Vic. Okay? Okay. Ayan. Meron po tayong tatalakayin na iba. Ha? Ay di siyempre, di nakabuo na tayo ng kooperatiba, ay meron na tayong franchise, nakapag loan na, meron na tayong kooperatiba. Siyempre, sa dako pa roon ay kinakailangan pa rin yung hindi tayo titigil para madagdagan ng kaalaman, para mas lalo nating maging progresibo ang ating kooperatiba yan, organisasyon yan. Kailangan talaga lang dito kasi itapera muna natin yung mga sariling interes. Tandaan yan. Ang sariling interes, iyan ang nakakagulo sa anumang organisasyon, kooperatiba, non-governmental organization, civil society organizations, pag meron pong mga personal interest, ay maghiwa-hiwalay na kayo. Di ba? Kuya Vic? Dadagdag ko pa, Caromel.
gusto kong sa kaalaman ng mga nakikinig natin at nakakapanood, paano ba kumikita ang isang kooperatiba? Saan galing yung financial sources of funds? Ang isang kooperatiba ay kikita sa pamamagitan ng Sige pagpapatakbo lang, ng Sir mga Vic, tuloy-tuloy. revenue. Paano? Go ahead. Halimbawa, sa transport cooperative, kada lalabas ang mga sasakyan, merong tinatawag na management fee, saka terminal fee, at may mga hindi contribution, bukod po sa contribution, may income, transport service income. Service income ng isang transport cooperative. Ibig sabihin ko, kumikita ng transport cooperative at bawat member, driver, operator ay meron din kita kapag lumalabas ang kanilang sasakyan. Kapag nagda-drive, merong income o salary o wages ang mga miyembro na driver. Kaya ang bawat miyembro na lumalabas na may sasakyan sa bagong modernization program ng jeepney, kikita po ang kooperatiba at kikita ang driver. Sa pagkita ng kooperatiba, meron tayong accounting dyan, merong standard set of account for transport cooperative. Pag sinabi ho natin transport cooperative, malaki po ang kanilang revenue at malaki rin ang expenses. Pero as long na meron tayong transport na lumalabas araw-araw, merong income ang member as driver or operator at merong income ang kooperatiba at sa end ng fiscal year, meron tayong tinatawag dividendo, interest on capital at patronage report. Ang patronage report, para itong profit sharing eh. Whatever na kinita ng transport co-op, nahati-hati yun. Yeah. Pero Sir Vic, ang aking, kumbaga, sa panahon ngayon, ang dami na nawalan ng hanap buhay, negosyo, lalong-lalo yung operators and drivers natin. Para sa akin, kaya ang objective ng ating program na mabigyan sila ng impormasyon regarding doon sa pagbuo ng isang kooperatiba, ng transport cooperative, ay yung sinasabi na yung bali objective ng kooperatiba at modernisasyon ay malinaw sa akin na mabigyan ng pagkakataon na magmay-ari ng isang sasakyang panghanap buhay itong mga magtatayo ng kooperatiba sapagkat aalisin na yung dati na hanggang ngayon yata pero ibang klaseng kabit naman yun. Yung kabit systems ni walang sasakyan pero sa yung may franchise, okay lang to, maganda dahil ang bibigyan ng franchise yung kooperatiba, yung grupo. Kaya meron siyang hindi yun ibibenta. Ang gagawin doon, iuutang at maaring sa unang arangkada ng utang mabigyan kung sila'y 15, unang arangkada mabigyan yung 5 membro. Habang tumatakbo ang kooperatiba, another 3. Hanggang sa bandang huli, sila na yung magmay-ari ng ilang fleet ng jeepney, kung jeepney cooperative, yung kanilang gagawin. Di ba, Sir Vic? Tama yung Romel. Yeah. Tama yung pinaliwanag mo. Mm-hmm. Sa bagong programa ng transport, lahat po ay magkakaroon ng vehicle o unit. Kasi alam mo, Sir Vic, napakagaganda ng programa ng ating pamahalaan, lalong-lalo na. Ang mahalaga dyan, yung implementasyon na dapat ay iayos na kung sino mang implementing agencies ng ating pamahalaan. Lahat napakagaganda yung mga plano, programa, yung batas. But ang
Hindi maganda laging nasisingitan ng mga kababayan nating enterprising na pinaiikutan ng batas. Go ahead, go ahead. Sama Vic, ayan. Go. Go ahead. Ayan po, at inatabayan natin at bumuhos. Bumuhos, Sir Ed, bumuhos ang malakas na ulan. Pero ito, tuloy-tuloy ko lang. At makabalik si Sir Vic Atanasio. Talaga ganyan, alam naman problema ng ating linya ng mga komunikasyon ay talaga lamang dapat ito ang mabago at para mas nagkaroon ng masaganang Pilipinas, malaki ang partisipasyon ng ating mga telcos, telephone companies, communication companies, no? Kaya yung sinasabi sa Sir Ed, ang ating Pangulo, ay ayusin nyo. Ang sabi nga hanggang December, kailangan tumalima tayo po. Kaya mga telecommunication companies. Diba, Sir Vic? Ayan. Nakakaya na natin. Sir Vic, napakaganda. Okay. Pasok, Sir Vic. Ganito. Kasama natin sa bahay. Okay. Ayan, siguro, Sir Vic, advice mo na lang, Sir Ed, habang nagkukwento ako ng konti. Okay, off niya na muli camera niya para mas maganda yung audio. Sir Vic, ayan, para kasama pa rin siya habang tayo ay patuloy na nagpo-programa sa ating programang Kasama Kaibigan. Napakaganda kasi mahalaga yung audio, Sir Vic. Yung audio mo ay umayos para maihatid natin ng maganda yung ating informasyon sa ating mga kababayan. Sir Vic, go! Ayan. Ang kooperatiba po ay Ayan. Siguro. ang kooperatiba Ayan! transport, Ang ganda lalaki mo! binibigyan natin ng pansin dahil marami ngayong mga Sir Vic, transport co-op na hindi na nag-operate alagang siguro dahil dala ng hindi na lisensya. Ang prangkisa ay magiging phase out na by next year. Sige lang, Sir Vic, dire-diretso. Ang ganda rin ng audio mo. Mahalaga yung boses. Alam naman ang mga tagapanood na maganda lalaki ka. Okay na yung audio. Go ahead, Sir Vic. Ako, talagang maling. Pero okay na naman yung audio sa yung narinig ko rito. Dahil talagang napakalakas ng ulan. At tayo ay hindi po pwedeng ikana ay maging sakabal sa ating pagpuprograma. Yung ganyan. Ano, kaya tuloy-tuloy lang sa Vic at tayo ay kumbaga koordinasyon lang, pakiramdaman sa pagdating tayo nagkikita. Pero maganda rin audio mo. Sige, go ahead lang, Sir Vic. Isang kooperatiba ay kinakailangan ay nasa magandang pamamahala. Ang namamahala ng kooperatiba ay mga board of directors at maghaharga ng general manager. Isang daling na issue na ang kanilang sasakyan at nagpapatakbo na ng sasakyan, pwede na po tayong magkaroon ng kita sa transport operation. Kaya nga, sa next 2021, in-encourage natin ang lahat ng mga transport cooperative ay
na nakapag-avail na ng loan, pwede na po tayong magpatakbo. Pwede na may mga sasakyan sa year 2021. Kaya yung mga nakikinig, in-encourage natin na makipag-ugnayan sa akin o sa dito sa programa ito para matulungan natin na paano mag-rehistro sa CDA, paano ang accreditation sa Office of Transport Cooperative, OTC, at paano ang pagkuha ng transmission sa Office of sa LTFRB. Yes, oo, napakaganda yan. At manawagan ka, Sir Vic, sa abot ng ating manawagan ng Amerika. But siguro yung malapit sa ating vicinity dito sa San Mateo, biyahin si Calvat Cubao. Yun ang panawagan mo. Malapit ang matutulungan natin. In-encourage ko kayo na makinig sa ating programa, makipag-ugnayan. Sa ganon ay malalaman niyo paano po ang pagpaparehistro. Sa pagpapatakbo naman, ito ay tutulong natin sa kanila. Kapag ready na ang kooperatiba at narehistro na. Kaya habang may panahon pa tayo, may oras pa, baka malimutan mo, ibigay mo na yung contact numbers para doon sa mga malapit dito sa lugar natin na mga interesado na magkaroon ng transport cooperative. Okay. Time, telephone number 8727-7755 at ang mobile number ko ay 0928 mobile number 0928 Okay. Diretso lang. 7060 Ayan po. aking telephone number at meron pa akong Sige lang, Sir Vic, diretso. Ayan po, tabayan na natin. Basta meron pa tayo para ng siyam na minuto. Basta napakalakas ng ulan. Pero sabi ko nga po sa inyo, tuloy ang ating palatuntunan kasama kakaibigan. Wala pong makakapigil. Sapagkat tayo po ay maganda ang hangarin. Tayo po ay makapagpatuloy na makapaglingkod sa ating mga kababayan. Sir Vic, go ahead. ang number ko. Mobile number 0928 150 7466 sa Smart. Mobile number 0927 0240 507 sa Globe. Kontakin niyo ako, makipag-ugnayan nyo kayo sa akin at tutulungan ko kayo paano mag-rehistro, paano magmamahala o mag-manage ng kooperatiba, at paano ang tamang pagpapatakbo ng isang kooperatiba. Marami po akong karanasan sa ganyan at ang willing na tumulong sa mga nais mag-organisa, mag-rehistro, at mag-mahala, organize. Una nang gagawin natin, mag-organize tayo ng kooperatiba. Pangalawa, pag-organize na at least 15 katao, ipaparehistro sa CDA, kung may transport of accreditation sa OTC, at ang pinakahuli ay pagmamanage. Ang pagmamanage ng kooperatiba ang pinakahuli natin gagawin kapag rehistrado na sa CDA. Magandang hapon po. Diretso lang. Diretso, Sir Vic. Tuloy-tuloy lang, Sir Vic.
May oras pa tayo. Papalam na tayo. Okay. Alam. Ha? O, sige. Lagi po kami. Paalam na ka na. Hanggang tumu- Pamati ka na. Sige. Okay. Paalam ka na. Okay. sa programa Kasama Ka Kaibigan every Friday o Thursday at magkakaroon po tayo ng iba pang topic paksa para sa ikaunlad ng ating bayan, para sa kaalaman ng mga nakikinig kung paano ba magpatakbo, mag-organisa at mag-rehistro ng iba. Magandang hapon po at marami pong salamat sa ating taga-subaybay sa Kasama Ka Kaibigan EFI GP Station. Okay. Thank you very much. Sir Vic, magandang araw sa iyo. Salamat, Sir Vic. Binabati natin ang iyong mga iyong nanay sa test, yung kapatid na si Mother Louie Atanasio sa Antipolo, at lahat ng ating mga kamag-anak, no, kasama sa angkan. At napakaganda ang resulta ng pagkakataon na ating isang pagkakalastasan na talaga namang napakarami ng interesado na angka natin na nasa iba't ibang bahagi ng mundo, hindi lang dito sa Pilipinas. So, nakita nila yung iyong motibo o yung iyong paglilingkod ay handon yung talagang maipagmamalaki natin sapagkat ito ang masasabi natin na tayo ay nagsiservisyo publiko na wala tayong ika na tulad ng iba, marami, talenti agad. Tayo, dahil doon sa lalo ngayon, mga kababayan, panahon ngayon ng pandaigdigang krisis na pangkalusugan, tayo kung may kakayahan, tumulong. Sapagkat hindi natin alam kung kailan at kung kailan magkakaroon ng bakuna, kailan makakaroon na ng gamot talaga. Kaya kailangan po yung ating pagmamalasakit sa kapwa natin ay ating ipadama sa mga panahong ito, lalo na nasa loob tayo ngayon, karamihan, work from home at study from home, na maraming pagkakataon upang kung anuman yung ating talento, no, at kakayahan ay ma-share natin. Witang po ng iba't ibang klase ng social platform. No? Kaya yan po, hindi mo pwedeng sabihin, wala akong gamit, wala akong ganito. Ang mahalaga po, pamamaraan para tayo po ay makatulong sa ating kapwa. Dito ba? Kaya po naman, meron na lang tayong 4 na minuto para sa ating palatuntunan sa hapon ito. Kaya tayo, unti-unti na po na ika ay hindi po magsasarado ng kurtina o ng pilon, kundi unti-unti po tayo ika na po ay pansamantalang magpapaalam sa ating tagapanood at tagapakinig ng ating programang Kasama Ka Kaibigan. At dito po sa ating palatuntunan ang ating programa, ang titulo pa lang po, mga kababayan, walang maiiwan, walang ikapwera, wala po tayong i-discriminate sapagkat kasama ka sa kaibigan. Alaman po na po pwede natin gawin, napakasarap po ng sama-sama po. Kaya yan, since nung ako po ay nagkamalay na maging broadcaster, dahil nagsimula po yung aking pagkakaroon ng kapansanan 28 years ago at kaya 2 minutong natitira, babatiin ko po
mga kababayan, yung aking mga physical therapists, occupational therapists, doctors sa rehab, dyan po naman sa UP, Philippine General Hospital, no? Magandang araw sa inyo. Napakabubuti ng tao. Po, kaya tayo naman ay interesado na ma-rehab at tayo ay makapagsuot na ng ating prosthesis. Salamat po sa ating Technical Director Ed De Los Reyes, sa ating Technical Assistant si Kasa Abby Garcia San Pascual, sa ating co-host sa araw na ito, si kasamang Vic sa Holy Atanasio, at tapos po kasama natin balik-balikasan si Father R.B. Castro ng Orthodox Church, at siyempre at bayan po ang susunod na palatuntunan dito po sa ating Pilipinas. Ito po ang inyong kaibigan, ang Bulagcaster ng Bayan, Romualdo Constantino sa Pascual, para sa programa Kasama Ka, Kaibigan. May kasama ka kapatid, kaibigan, hanggat ako'y humihinga.